feeling ko ito'y istorya ng dalawang tumakbo. Ikatlo ka, Mase. Ikaw yung pangatlo. Dalawa yung tumakbo eh. Isang nagtatakbo sa palasyo at isang tumakbo sa QC-RTC para magpa-TRT. Ay, nakakaloka. Bukod pa doon sa tatlo sa SC. Ay, nung isa, iba pa. Iba pa. So, nagtakbuhan ng mga tao. No? Dumulog. Tumakbo. Ganyan. Ang kay Mase, jogging atang ginawa. Jogging. Hindi run, jogging. Kung mabilis si PBBM, mas mabilis po ang aming Strava reporter. Na si Maricel Halili dahil nalampasan niya po. Inabutan ko siya. Hello. Okay. Nalampasan. Okay. So, kamusta naman ang iyo? Buti na lang talaga. Ang saya. At mahilig maglakad at magtatakbo dito sa paligid natin si Mase. At yan ang training mo. Na-practice, diba? Oo. Sa Greenfield. Alam mo, buti na lang ang naiisip ko niyan, buti na lang naka-flat shoes ako. Kasi kung naka-heels ka, paano mo naman I'm sure itatawid mo pa rin. Oo, kailangan eh. No? Pero alam mo, nagulat kami kanina. Okay. Kasi nga, of course, nagre-request kami ng live press conference sana, interview with the Dahil president. araw-araw sinasabi sa atin ng mga viewers na mag-live na kasi. Oo. So nagre-request pa lang kami. But after our request kay Secretary Dave at saka kay Yuse Castro, nagulat na lang kami. Kasi parang kakabalik pa lang namin dun sa press working area, bumababa na yung kanilang mga staff saying na baka pumunta na dito si Presidente in 10 minutes. So parang, ay, ang bilis nung response sa request, eto na agad. And then, ayun ang bumungad sa amin. Oh. In fairness, kung maipapakita natin yung video na iba pa, bago pa siya pumasok dun sa press working area, parang sumasayaw-sayaw na siya. Tapos nagjo-jumping jack na siya. Papunta doon? Papunta pa lang sa press working area. So parang pinapakita niya talaga na malakas ako, no? Parang ganun talaga yung dating. Tapos pagpasok niya mismo dun sa press briefing room, nag-jumping jack pa siya ulit. Ito yung pagpasok niya sa briefing room. Bigla siyang nag-jumping jack na naman. Mabilis naman. Oo. Tapos ang sinasabi niya kasi dyan na malakas siya, kaya niya ang pinakahuling beses daw na nagpunta siya sa ospital was 2 to 3 months ago nung nagpapa-clear siya sa diverticulitis. Naalala natin yun. Oo. Di ba? Okay ito yung inamin nila na pumunta siya sa St. Luke's Hospital, di ba? So 2 to 3 months ago daw, na-clear na siya ng diverticulitis. Ngayon, 2 gamot na lang daw yung iniinom niya. Ito daw yung kanyang maintenance sa gout at yung maintenance sa hypertension, sa high blood. Edad. Sa edad na yon. So Tsaka yun yung eating sinasabi habits niya. siguro. Sabi niya gano'n, hindi kasi siya fan ng supplements. Paliwanag ng Pangulo. Kaya hindi siya nagsusupplements, dinadaan na lang daw niya sa diet at saka exercise. So nagpunta na siya dun sa press briefing room. Nagkwento-kwento na siya tungkol sa excise tax. Mamaya na natin pag-usapan yung excise tax. Okay. Sana may good news ka. Oo. After niya mag-announce tungkol dun sa excise tax, sabi niya ganun, pagkatapos nung kanyang briefing on excise tax, nagyaya pa siya, sabi niya, maglalakad ako. Sabi niya, pabalik. Sumunod naman kami, maglalakad daw siya eh. Kasi mula doon sa press working area, ibang building po kasi yon mga kapatid. New Executive Building ang tawag. Papunta dyan sa pinapakita natin sa may guest house. Mga tama ba yung approximate, yung estimate ko, Jovi, siguro mga 100 to 200 meters. Yeah. Okay. Na lakad, no? Ganun yung layo. Tapos bigla na lang pagpasok namin doon sa gate niyang guest house na yan, bigla siyang tumakbo. Bigla siya nag-jogging na sabi niya, kaya ko, mag-jogging pa tayo. Nag-jogging siya. Tapos sabi niya gano'n, 4 times a week daw siya nag-exercise. Ang ginagawa daw niya ay nagwe-weights siya, nag-elliptical daw siya. Ay, grabe. Oo, tapos kasi ang minomonitor daw niya yung kanyang heart rate. So, ganun daw yung ginagawa niya. Tapos, ang tanong nga namin, bakit ngayon ka biglang nagpakita ng ganyan na you're okay? Di ba, ang dami-dami ng issue before about his health condition. Why now? Sabi niyang ganun, ang dami na daw kasing problema na kinakaharap. Andyan yung crisis sa Middle East. Tapos, sasabayan mo pa ng concern tungkol sa health niya. So, gusto niya lang patunayan na he's okay. So pakinggan natin, may sinabi si Pangulong Marcos tungkol dyan.
kung magpe-play, sana ma-play. Kaya yan. Itatawid din nila yan. Diba? Nag-jogging ka ba naman doon? Oo. Kasi meron, at saka bukod doon sa sinabi niya na paliwanag niya kung bakit ngayon siya nagsalita Oo. at nagpakita tungkol dyan. Meron din kasi siyang hamon doon sa mga bumabati ko sa kanila na samahan niyo ako mag-gym. Eto, pakinggan natin. Naka-ready. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Because people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap, because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So I thought that the easiest way is to show that I'm still very active physically. Wow, kasi nasira yung mga poise nyo, tapos hingal na hingal si BBM. Sorry, hindi ko masyado nakita, pero ano ba yung binuksang gate? Yung gate doon sa daanan ng sasakyan natin sa New Executive Building o yung dito sa malapit sa building mismo? Sa building mismo, sa so guest yun. house. Tama ka, mga 100 binuksan. to 200 meters. Mga ganon, di ba? Mga Yes, 100 yes, to yes, 200 meters. Kasi Oo. bibilib na talaga ako kung doon pa sa Sa kaduluduluhan. Kalayan. Hindi. Doon Okay, lang okay. yung malapit na gate. Yes, Yan. so, Ang yun init nga. pa naman. Ayun, yun talaga. Kaya parang paglabas, ang init ha, pero sige, game, kahit naka-blazer tayo. Kaya natatawa ako. Sabay nagbe-video pa kayo, tumatakbo. diba? Siya nga, nakabarong eh. So kumbaga, binigay ang hiling. Oo. Kasi kung tutuusin, nagpakita naman nung Bataan Day, nung araw ng Kagitingan. Yes, Live yes. naman talaga yun eh, 'di ba? Tapos nagpa-interview kay Yusek Claire. Tapos over the weekend, I Video think message. Habang may video message, pero at the same time, habang nagko-concert si Mingyu sa Araneta Coliseum, nag-date, di ba? Sa Nag-date. Serendra. Oo. Serendra ba? Sila ng Soler. first Soler. lady. Sa Soler. Nag-date silang mag-asawa po, yung first couple. Tapos, alam din natin na naglabas din ng litrato ng Sunday get-together ng family. Yes. Si First Lady kahapon. So, kung tutuusin, marami ng proof, no? Pero dahil marami pa rin talagang skeptic kahapon, Yes. kaya nag-decide na, siputin ko na talaga itong Malacanang presko. Oo. Pupuntahan ko na sila doon sa kabilang building. So, yan na Yes. nangyari. Nagulat din Ayan. kami kasi ang usapan namin nung nagre-request kami ng interview kay na Sec Dave at saka kay Jose Castro, baka bukas pa. Kasi di ba yung decision on excise tax, Tomorrow. bukas pa daw mapa-finalize kasi nga meron pa silang panibagong meeting with Uplift, yung Crisis Management Committee. So para sabay-sabay isang buhos, bukas na raw. So hindi kami nag-expect ng press con ngayon. Yeah. Tapos bigla na lang nilang sinabi, pagbalik nga namin sa press working area na hindi pa, punta na pala si Presidente. So nag-initial na rin siya na announcement dun sa excise tax. We're expecting more announcements tomorrow. Pero mamaya, didiscuss natin yung mga iba pang inanunsyo ng Pangulo. Actually, yun ang pinunta niya dyan. May mga anunsyo siyang ginawa. Yes, At yes. meron siyang hindi inanunsyo kasi nga may mangyayari pa tomorrow. Yes, oo. So mamaya, pag-uusapan po natin yan. Pero, can I just say, ito yung nagkataon lang, di ba? Oo nga. I-add lang natin, hindi, bilang, kasi alam ko na may nag-reshare nung mga conversation natin dito, nitong weekend yung dalawang gabi na pinapaliwanag natin yung coverage natin. Na sinasabi natin na kahit sino pa yung nakaupo dyan, magpo-proof of life naman tayo talaga. Babantayan natin. At babantayan Yes, natin yes. sila. So parang wag nyo na kami kulitin. Talagang part ng trabaho ng Malacanang press corps nila Mase. Tapos nung panahon dati, talagang tatanungin namin sila. So na-explain na namin yan. Nagkataon kanina sa Facebook memories po, ito nga, pasakali ng One Balita Pilipinas pa to. Wala na nga tayong pasakali ngayon. Oo. No, Chiki. Wala na sa OBP yan. One Balita Pilipinas noong anong date? April 12? 2021. Oo, pero kumbaga 5 years ago. kahapon. Oo. Kahapon, pero kung 13 na ngayon, di ba? 13 ngayon, 13. Sorry, 2021. 2021 yan. Oo, Kuha. tama. Oo, Oo, 2021 yan. Ang nakaupo pang presidente noon ay si
Digong. Yes. 5 years ago, yes. Nung time po na yan, ay tinatanong po ng mga tao kung nasaan si Digong. Kasi talaga, genuinely, nag-worry yung iba. Yung iba naman na critics siya, sinasabi, ba't hindi nagpapakita, nagtatrabaho pa yan or something. Oo. So, yun yung issue noon. Hello, Rocky. Hello, Harry Roque. Attorney Roque. Oo. At bigla nga po nagpakita si, Oo nga. si PBBM, Yung si tiny PRRD, PRRD. na siya ay Nagmamotor ito Nag- ba yun? Motor. parang motocross something, no? Oo. Kasi naalala ano ko niya yun to. Yun yung favorite niyang gawin. Hobby niya yun yung pagmumotor. Oo, tama. So, hindi ko alam kung mapapakita natin ulit. Sorry, baka hindi na. Ayan. Ayan. Oh. Yan po. Siya po ay nag-motor. Doon din, sa tinakbuhan yan, di ba? Kung saan tumakbo si PBBM kanina. Hindi, magkaiba yata yan. Parang Saan to? sa bahay, hindi ko siguro, doon hindi ko sa na ano? matandaan kung saan area to, Tama, medyo Mase, matagal sorry. na kasi. Sa may PSG Park yan. Oo, yun. Sa Mukhang PSG Park PSG, po. di ba? PSG. Oo, PSG Okay Park naman po. yan. Anong tawag Sa other yung side. vehicle na yan? Motor. Hindi ko alam. tawag Hindi ko ko eh. alam. Sa PSG Park po yan. Di Kung motor saan, naman talaga eh. kung saan pwedeng mag-test drive kasi mas mahaba yung mga kalye doon eh. Kumpara dito sa loob po ng Malacanang mismo na kung saan tumatakbo si Presidente at si Mase kanina. So yan, nagpakita siya dyan. So at least proof of life yan. Oo. No? So nagkataon na same period of Oo 2021 nga. at 2026 ay Oo tinatanong nga, natin nasaan ang Pangulo. O ayan sila. Yung isang Pangulo nagpakitang buhay siya at nag-car racing. Yung isa naman kanina ay nagpakita ng live. Na Nag-jogging. Kasi yun din naman gawain daw niya, di ba? 4 times a week exercise. So, yun. So Hindi nakita mo ba, natin. hindi mo ba na-miss yan? Yung ulat sa bayan ba tawag dyan? Ay, naku. Yung kailangan araw-araw dahil may COVID, ilalabas natin yung live ni Harry Roque. Si Harry Roque dati plump. Oo. Hindi ko siya na-miss kasi ayokong magkaroon na ulit ng pandemic. Ayaw hindi din. siya masayang Ayaw natin. Ayaw. Hindi siya Ayaw. masayang experience for all of us. Oo, totoo. No? Diba? Nakakulong tayo So, nun for a very long time. Oo, tas nandun yung concern na naku, paano yung health natin, Correct, diba? correct. So ayaw natin yung maulit. Hi. So anyway, so yan po, sinikwento lang namin sa inyo na nagkataon na sabay din halos Pareho nung pang nasaan almost sa petsa. ang Pangulo. Pero at the same time, gusto lang namin i-prove sa inyo na kahit sino nakaupo, kahit nung before that, si Pinoy na natanong kung nasaan ang Pangulo. At si GMA naman, hindi yung matanong kasi lagi naman parang Lagi siyang araw-araw. nandyan. Araw-araw Hardest pumapasok working. kahit no weekend. Pero yung tipong umaga pa lang may activity na. So parang mahirap lang hanapin kasi alam mo na may gagawin morning pa To be lang. fair kay GMA, parang siya sa lahat ng naging pangulo natin, yung kapag ka meron kang schedule, for example, ngayon, meron kang event, after 5 minutes, meron ka ng ibang event. Yeah, may iba lang event. Pero, to be fair din sa kanya, punctual yun. Yes. Oo nga daw. As in, yung 5 minutes na yun, totoo siya. Oo. Tsaka alam niya lahat ng mga numero. Hindi, no, talaga Yeah. may wisdom na multiple teams ang nagko-cover ng Malacanang ng panahon ni GMA kasi sa sobrang magkakasunod ng mga events, kailangan meron ng naka-advance doon sa susunod Yes, yes. before pa mangyari. Ano? Ganun po siya. Tapos ang alam ko si Era din hinanap na yun yung mga nagsusuntok siya doon sa nung naglalakad sila ng mga cabinet members na nagsusuntok na malapakman naman siya para ipatunayan To naman show na na malakas pa siya. okay siya. Na okay siya. So, Pero, ganyan po. oo, gusto ko lang din bigyang diin na kaya po ganito yung pagbabantay din natin sa kalusugan ng Pangulo because as we all Ng know, kahit na sinong Pangulo. ng kahit na sinong Pangulo, kasi kahit na sinong nakaupo sa Malacanang, siya talaga yung may power sa mga pulisiya ng bansa. Siya yung may hawak ng magiging lagay ng economy natin. Malaki yung impluensya nila doon. In short, siya po yung pinaka-importanting tao sa ating bansa pagdating po Correct. sa usapin ng leadership at pamahalaan, gobyerno. Kaya babantayan talaga natin yan kasi pagka nagkaroon ng issue tungkol sa kalusugan ng isang Pangulo, hindi lang tayo yung pwedeng maapektuhan. Pwede kasing maging cause of concern yan sa mga foreign counterparts, Yes. sa mga investors, mag-worry na, teka lang, kakapasa lang nitong polisiya na to, baka mamaya mabago pag namatay yan. Di ba may mga ganun kang concern? So tayo po talaga, binabantayan natin what's happening.